Yo, what's up mga kapulido? Genix Motor Parts. Welcome po sa panibagong video, vlog, tutorial, kung ano-ano pa baga. Hi, guys, tayo ngayon. Maglalagay tayo ng BioLED projector fog light gagamitin natin. So yan, abangan yung mga kapulido. Let's go. Yun, so ayan, binaklas ko na. Diyan natin ilalagay ang BioLED. Ang BioLED projector LED light. So, yan. Ito yung para sa kanan. Makikita nyo. Ayan ang shape. Para dyan yan. So, sa likod ito dumadaan. So, ituro ko kung paano yung ginawa ko dito muna. Para may ilagay natin ang BioLED. So, ang BioLED po kasi hindi naman waterproof, pangloob kasi yan ng headlight. So sa loob talaga nilalagay ito sa mga kung ano pa. Basta pangloob po ito kasi hindi po ito waterproof. So ang ginawa ko dito, medyo pangit tingnan pero at least pwede ko siyang gamitin sa labas. Ginasket maker ko siya. Silicone lahat. So paikot yan. Sealed lahat, pati mga butas-butas na maliliit, silyado, pati mga tornilyo, pati ito. Silyado lahat, pati yung LED niya dito para sa kanyang ring. Silyado rin lahat, pati yung mga butas para sa mga butas na dinaanan para sa lock ng ring niya, ring light, hollow light yun. So lahat silyado para kahit ilusong natin sa ulan hindi siya masira. Ang gusto ko kasi ito dahil maliwanag ang projector light at meron siyang high-low para sa bagyo. Pag foggy, magamit natin yung yellow na low, sa high yung puti. So, kailangan separate switch to. Tapos, kunin lang natin sa park light itong ring light niya. So, meron siyang hollow light. Naka-park light. May hollow ring. So, ang ginawa ko lang naman is binutasan ko lang naman to. Yan. Binutasan ko sakto para hindi natin tanggalin. Tapos, ipapasok lang ito sa loob, dun sa butas. Tapos, meron na siyang lock sa likod. So, ito pwede natin ilagay dahil nakaano na. So, mag-abang lang muna ako ng wire kasi may mga wiring pa yan. So, sa next vlog na lang siguro yung para sa high and low. Siguro yung vlog muna natin ngayon is paano paganahin yung kanyang park light. So, ayan. Bale, itong brown is ito yung pinaka low beam niya. Yun yung yellow. Tapos itong white, ito naman yung puti, high beam niya. So pakita ko lang din mamaya kung gaano siya kaliwanag. Tapos ito yung pinaka park light niya, which is kukunin lang naman natin yan sa yung clearance light dito. Yung bumbilyang maliit, tatap lang tayong wire. Pero hindi ko muna babakbakan dahil brand new ito. Kahit wala namang warranty, ako naman nagwe-maintenance dito. So siguro ang gagawin ko is magpapaipit ako ng manipis na wire papunta dito sa kulay green. Dahil yung green, yan po yung pinaka park light line. Tapos tong white na may black, white na black, yan yung negative. Pero hindi ko kukunin yung negative na yan dahil manipis lang yan. Ang gagawin ko, sa body ground ako kukuha. So may tornilyo dyan sa ilalim. Pakita ko lang kung saan ko siya itatap. Tapos kukunin natin ang park light dito. Wala pa kasi akong switch kaya hindi ko muna magagawa ng video yung para sa ating high and low. So to follow na lang mga kapulido. So dugtungan ko muna ng wire to para bolt on na lang ako mamaya. Alright, so yan, nalagyan na natin ng wire. Ito kasi yung para sa kanan. So ang kanan is magsasama lang sila papunta sa kaliwa. Kasi yung kaliwa yung malapit sa driver side para sa ating switch ng high and low. So itong para sa kanan, yung park light niya, itong kulay pula is maikli lang kasi malapit lang naman yung pagtatapan niya ng park light. Kaya maikli lang. Yung negative, ito yung kulay black. Yung negative kasi, babody ground lang natin. May sa mga tornilyo ng chassis. Okay na. So, itong
low beam at saka high beam niya kasi is tatakbo papunta dito sa left side na pupunta sa driver kasi itatap natin dito para isahan na silang isa ang wire na lang na pupunta doon. So sa driver, sa switch. So ito na yan, i-install ko na muna, unahin ko na tong papunta sa kaliwa kasi ito nakalagay na kasi maluwag ang space sa likod nito kaya pwede na natin siya ilagay. So may mga clip pala yan na madali lang, quick release clip lang, flat screw lang matatanggal. So pakita ko lang mamaya. Ito quick release clip, ito lang yan. So meron yan dito. So pataas siya itutusok, maglalak siya dito sa baba. So yung isa kasi is hindi ko madukot pero ayun siya, ayun. Tama ba? Ito yata. Mamaya pag dinukot natin sa baba, higaan ko sa baba, may higaan ako. Tinanggal ko pala ang kanyang grills kasi dudukutan ko yung yung park light niya dito. Ayan o. Eto. Ayan. Nagpalit na rin ako ng LED eh. Hindi ko kasi madukot yung park light dito sa taas kasi masyadong masikip. So yun din kasi yung gagamitin nating line para sa park light ng ating bi-LED. So ito na yung sinasabi ko. Ito yung ayan, quick release. Tama ba? Ito nga. Ito. Try kang tanggalin ng kamay. Ayun, tanggal. So dito maglalak ang ating lagay na natin yan. Bebe pa video. Sa likod ko dadaan. Maluwag kasi dito kaya nilagay ko na. So para dun sa kanan is di mo na nakalagay kasi masikip yung likuran nun. Hindi kasi makakapasok kapag nilagay mo na kagad. So dito siya. Dali lang. Ayan. Lalagay na yung mga lock sa likod. Alright, bale yan, lalagay na natin and wiring na para sa park light. Yan, switch natin park light. Ayan. Yan. Meron na tayong devil eye, angel eye. Isa. Ang disadvantage lang nito is yung angle ng lagayan is medyo nakapakaliwa, medyo pa side. So yan, pero kasi kapag ginamit mo yung high and low niya is medyo makukuha pa rin naman yung gitna, magagamit pa rin siya. So more on side siya. Yan, meron na tayong angel eye flag light. So yung kabilang side naman, lagay na natin. So mamaya pakita ko, i-testingin din natin yung high and low. So siguro hindi na tayo gagawa ng bagong video para doon. Siguro pakita ko na lang yung high and low niya kasi lulusot ko rin naman dito sa yung wire. Yan, pinagdaanan ng aking siren ng alarm. Ayun. Tapos, ipakita ko na rin yung high-low niya. Siguro kaya na naman kung paano lagyan ng switch. So, gamitin natin yung relay type na switch para sa aking discarte na lang din yan. So, ito, bubutas ako dito. Gamit akong hollow switch. Pwede rin dito, hollow switch na lang. O, low yung isa, high yung isa. Ganon. Para pwede ko silang pagsabayin. Pwede siyang low. Nakasindi yung low, nakasindi yung high. Pwede. So, yun. Lagay ko muna isa. Ang dito sa kabila is kailangan ilagay mo muna ito. Ilagay mo muna to sa likod. Yan, masige po yung airbox na harang. Ilalagay ko muna to sa likod bago ko ilalagay yung ilaw. Para kasi kung
mahirap isiksik ito mga kapulido kung nakalagay na yung ilaw. So, lagay muna natin to. So, nailak ko na, ilalagay ko na to. Tapos, ilalak natin sa likod. Sa kaliwa pala, nakakuha tayo ng grounding dun sa may ground ng busina. Inipit lang natin sa tornilyo. Negative din naman kasi yun. Tapos, nag-tap na lang pala ako ng wire dun sa park light. Wala na rin namang warranty ito kasi ako nang nag-repair. So, yung position ng violet is itong lagayan ng ilaw is naka sa baba. Ayan. So, ayan, nilalak lang namin ito. Roscast lang naman, higpitan. Alright. Tapos, yun alright update mga kapulido. Bali na ilagay ko na. Yan. Bali na ilagay ko na lahat. Itong para dito, yung grounding niya is ito. Dito nga nilagay, tapos tinali ko para hindi maputol. Manipis lang naman ang wire nito. Mababang wattage lang. And konting kuryente, manipis na kuryente lang naman ang hinihingi niyan. So hindi siya katulad ng mga halogen or matataas na wattage na LED na kailangan na makapal na wire. So makikita niyo yung wire niya, nasa sariling wire niya, napakanipis lang. So ito yung negative na wire, yung black. Tapos yung park light niya is nag-tap lang ako dun sa kulay green na wire ng park light. So binakbak ko lang din at in-splice. Tapos yung dalawang linya para sa high and low is tumakbo. Ito, yan. Tumakbo. Kahit walang paa, ayun. Tapos nagsama sila nito. Tapos eto na yan. So eto na po yung high and low. Kung di ako makagawa ng video, diskarte nyo na lang, madali lang naman. Kuha kayo sa fuse box nang galing sa ignition switch, or kuha kayo direct sa battery papunta sa inyong switch. So okay, direct sa battery, tapos lagyan nyo na lang ng fuse. So salpak ko lang to, tapos ipakita ko sa inyo yung high and low nya. Ground lang sa kaliwa is sa may busina. Dali lang pala tanggal ito. Yan, so ilagay ko muna yung mga screw. Alright, so testingin na natin. Para matapos na ang ating video. So pinatagos ko na sa loob. Ayan. So ayan, dapat silyado para hindi tumatakas yung lamig ng aircon or nakakapasok ng alikabok, ganun. Safety. Ayan. Install na yung dalawa. Ayan, meron na tayong fog light na budget meal. DIY budget meal. So, nagabang lang ako temporary ng wire dot sa ating battery para mapakita ko sa inyo ang high and low nya. Maglalagay na lang ako ng hollow switch dito para pogi. Low, high, ganon, high, low, ganon. Pwede sabay, pwedeng high lang, pwedeng low lang, ganon. So, park light ko muna para makita nyo. Yan. Tanggalin natin to para makita nyo pagka nag high and low siya. Meron na tayong Angel Eye projector. Tanggalin na rin natin tong harang na to. Yun, napakatagal na panahon ko na nakatabi to dun sa stante. Nakatabi lang sa stante to. Ilang buwan na. Yan, nailagay na, di ba? So, ibabay natin yung brightness para makita nyong maigi. Yun, ang gwapo, di ba? Yun. Ha? Layo pa lang, poging-pogi na eh. Ha?
Sindihin natin yung low beam, papakita ko sa iyo. Try low beam. Park light yan. Park light. Low beam. Yan, low beam. Dilaw na dilaw. High beam. High beam. Yan, no? Sabay. Yan. Sabay. So, ang ganyan, white na white. Buka. Low. High. Yan. Sobrang lawak. Ayos. So, pagka nasa Baguio ka, kitang-kita mo yung kabila. Kabilang kali, maluwag. Pwedeng high lang. Pwedeng patay yung park light. Patay yung park light, high beam lang. Sabay ang high beam tsaka low. Walang park light, pwede. Pwedeng low lang, patay ang park light. Yan. So yun naman yung nakatulong ang ating munting video sa pag-install ng mumurahing violet sa Shopee. So, meron tayong projector at fog light. Salamat po sa panonood mga pulido. Na-stress na naman madaling araw. Overtime na naman. Kailangan isingit yung sariling sakyan kasi panay customer lang nagagawa. Hanggang sa muli natin pagkikita, pulidong gawa at Genrix. Paalam!